My dear brothers and sisters in Christ, the theme of our gospel today is about love. They said love is the strongest force in the world. We speak about love. We sing about love. We feel about love. But sad to say, many times we forget to love and we forget about love. My dear brothers and sisters, I asked a married woman, what is love for her? Madalas daw sabihin ni Mrs. sa kanyang asawa, sweetheart, let us love one another, but do not love another one. Kung hindi, maghahalo ang balat sa tinalupan. My dear brothers and sisters, sinasabi po sa gospel reading natin ngayon, listen, O hear, O Israel. And the Lord said, the first great commandments, you shall love your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. And the second commandment is, you shall love your neighbor as yourself. Ito po ang tinatawag na Shema, nagmula sa libro ng Deuteronomio. Ibig sabihin ng Shema, makinig ka, O Israel. Di ba kapag tinuturuan natin ng isang bata, sinasabi natin, tandaan mo ito, itanim mo ito sa iyong puso, makinig kang mabuti sa aking sasabihin. Kung meron tayong gusto itanim sa kanyang puso, sa kanyang isip, sa kanyang pandinig. Hear, O Israel. Hindi sapat yung hear, O Israel. Hindi sapat yung marinig mo. Kailangan tumin mo ito sa iyong puso. At nang sa gayon, ikaw ay sumunod sa mga utos at aral na ito. Kaya nga yung obedience, obedient, makinig ka, sumunod ka. Ito ang tinatawag nilang Shema. Napakalaga po ng dalawang utos na ito sa mga Israelita that they have to write it at ilagay sa isang maliit na bote at nakabitin ito sa kanilang mga turban, sa kanilang mga balabal. Nakabitin ito upang lagi nilang matandaan ang Shema, O Israel. Makinig ka, O Israel. Ang pinakamalagang utos at ang ikalawang pinakamalagang utos. At sa kanilang mga pintuan, sa haba ng pintuan nila, ay nakalagay ang papel sa isang metal container nakalagay sa kanilang pintuan. Ganyan kahalaga. And they have to be reminded always sa dalawang pinakamalagang utos na ito. Pero kung titignan po natin, hindi lamang dalawa yung utos, tatlo. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your strength, with all your soul, with all your mind. You shall love your neighbor. And number 3, as you love yourself. Love of God, love of neighbor, love of self. Yung una po ay, you shall love the Lord your God. Kung titignan po natin ito, napaka-tall order sa atin, mahalin mo ang Diyos. Pero higit doon sa mahalin mo ang Diyos, lagi mong tandaan, minamahal ka ng Diyos. Higit sa lahat, minahal ka ng Diyos. Ever since the world began, minahal ka na ng Diyos. Higit sa mahalin mo ang Diyos, lagi mong isipin, mahal ka ng Diyos. Minamahal ka ng Diyos. At nang dahil sa pagmamahal na yan, isinugo niya ang kanyang anak. At dahil sa pagmamahal ni Jesus, inialay niya ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Mahalin mo ang Diyos. Higit sa lahat, mahal ka ng Diyos. Bago mo pa minahal ang Diyos, mahal ka na ng Diyos.
At ang sagot sa pagmamahal ng Diyos ay pagmamahal din. The response to love is also love. Kaya nga, sinabi ni Jesus, if you love me, you will obey my commandments. Yun ang patotoo ng pagmamahal natin. Kapag mahal mo ang Diyos, sumunod ka sa Kanyang mga utos. Obey and live the 10 Commandments. Mahal mo ang Diyos? Yes. Patunayan mo, sumunod ka sa mga 10 utos ng Diyos. If you love me, you will obey my commandments. Mahal ka ng Diyos, higit sa pagmamahal mo sa Diyos, minahal ka na ng Diyos. Simula't simula pa ng likhay niya ang sanlibutan. Alam po ninyo, mayroong isang katikista nagpunta sa abroad upang mamasukan na domestic helper. Naging malupit ang kanyang mga amo. At dahil sa kalupitan ng kanyang mga amo, naisip niyang lumundad mula sa 13th floor ng kanilang building. Pero bago siya lumundad, naalala niya ang hugilin ng pari. Dahil lagi siyang nagsisimba, kasama siya sa choir. At lagi nang naririnig sa mga aral ng pari, mahal tayo ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Mahalaga ka sa Diyos. Inialay niya ang buhay niya para sa iyo. Mahal ka ng iyong mga magulang. Mahal ka ng iyong asawa. Mahal ka ng iyong mga anak. At dahil naalala niya ang pagmamahal ng Diyos, mahalaga siya sa Diyos. Ang pagmamahal ng kanyang pamilya, gumawa siya ng paraan upang siya'y makabalik sa Pilipinas. Anong nagligtas sa kanya? Ang pagmamahal ng Diyos sa kanya. Hindi niya nakalimutan yun. Naalala niya, mahal ka ng Diyos. Hindi ka dapat magpatiwaan. Hindi ka dapat lumundag at tapusin mo ang buhay mo dahil mahal ka ng Diyos. At maraming nagmamahal sa iyo. Pagbalik mo sa Pilipinas. But dear brothers and sisters, mahalin mo ang iyong kapwa-tao. You shall love your neighbor as yourself. Minsan po mayroong isang guro, tinanong niya sa mga disipulo, sa kanyang 3 disipulo. Tinanong ng guro, kailan mo masasabing umaga? Sabi ng disipulo number 1, Guro, umaga na po kapag sumikat na ang araw at nakita mo na ang bugaw na kalangitan. Sinabi ng 2 disipulo, Guro, umaga na po kapag nakikita mo na yung mga ibon lumilipad at yung mga bata naglalaro. At sabi ng 3 disipulo, Guro, umaga na po kapag nakita mo yung masasakyan dumadaan na sa daan. Yung mga bata papunta na sa eskwela. Yung mga tao na pupunta na sa trabaho. Yung mga farmers sa kanilang bukid. At sabi ng guro, hindi kayo tumama sa inyong sagot. Guro, kailan po masasabing umaga na po? At sabi ng guro, umaga na kapag nakikita mo ang iyong sarili sa iyong kapwa. Umaga na kapag nakikita mo na si Kristo sa iyong kapwa. Yun ang tunay na umaga. Umaga na kapag nakikita mo yung sarili sa iyong kapwa. Kaya yung golden rule, do unto others what you want others do unto you. Positive. Yung negative, do not do unto others what you do not want them to do to you. Kasi nakikita mo yung sarili mo. Tatanda ka rin. Mahalin mo yung mga magulang. Kapag bumibig, kapag umiyak na yung pamilya, napapayak ako. Kasi naalala ko yung kapatid kong namatay. Si Tom at si Titus. Kasi naalala ko ang nanay ko at ang tatay ko nung namatay sila. Parang nag-feel ko yung nararamdaman nila.
sympathy and empathy. Yung bang kaya mong makiisa sa damdamin, sa galak at tuwa ng ibang tao. Kasi yung pwede mangyari sa kanila, pwede rin mangyari sa iyo. Halimbawa, yung mga may sakit, na kung nasaan ako sa iyo, medyo kinilabutan ako. Sabi pa nilay, kaya nabasa ko yung sinabi ni Santa Teresa of Calcutta. Sabi ni Santa Teresa, the same body of Christ that you receive in Holy Communion is the same body of Christ that you serve in the sick person. And dahil doon, everything went easy to me. Dahil ang paglilingkod sa mga may sakit ay paglilingkod kay Jesus. Dahil sinabi niya, whatsoever you do to the least of my brothers, you do it unto me. Umaga na, kapag nakikita mo na yung sarili mo sa iyong kapwa. Kung ayaw mong pagmalupitan ka, huwag kang maging malupit sa ibang tao. Kung ayaw mong murahin ka, huwag mong mumurahin ang iyong kapwa-tao. Kung ayaw mong bastusin ka, huwag mong babastusin ang iyong kapwa-tao. Ikapapangan, may ngari kang linapul kay asong. Kapag hinipan mo yung asong, sasabog sa mukha mo yung powder na hinipan mo. And then love yourself. Alam mo ninyo, minsan, nag-misa pa ng isang medyo bata-bata pang adult, lalaki, dito sa Abacan. Nung binindisyonan ko po yung patay, siguro mga 34 pa lang siya. 3 yung anak niya. At yung isa, kinakarga pa ng kanyang nanay, yung bunso, pinapadili pa. Tapos sabi ko kay Mrs., ano po ang kinamatay ng asawa niyo? Kabata-bata. Father, nagbabasketball po siya. Bigla siya nahiga. Sumagit ang kanyang ulo. May lakak niya, nagilig siya. Yun ang po, Father. Yun ang katapusan ng kanyang buhay. Pero medyo mataba siya, sabi ko, yun nga po, Father, lagi ko siyang binabawal. Kapag nagpupulutan sila, chicharon na mataba, mahilig ko siya sa taba ng baboy. Wala siyang kontrol sa pagkain, sa inuman, at sa pagpupuya. Yan, nag-basketball pa siya. Bumagsak siya. Patay ang aking asawa. Sabi ko sa sarili ko, kapag sana kung mahal niya ang pamilya niya, umiwas siya sa ganun mga pagkain na nakamamatay. Kaya nga sabi nila, masarap daw ang lechon, makaya na. Huling anak kang mati. Unang isipan mo na yaman yung sarili mo. Ikaw ay walang taong nabubuhay para sa sarili lamang. Walang taong namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Kung mahal mo ang pamilya mo, mahalin mo yung sarili mo. Kung mahal mo ang trabaho mo, mag-iingat ka sa kinakaya mo. Kung mahal mo ang buhay mo, mag-iingat ka sa kinakaya mo. We're not getting any younger. Iwas matamis para hindi magka-diabetes. Iwas sa mataba at pagkain makolesterol upang hindi tumaas ang presyon. Mahal ang magkasakit. Kapag mahal mo ang sarili mo, kaya mong mamontrol sa mga pagkain na makasasama sa iyo. Alam-alam sa iyong pamilya. So, my dear brothers and sisters, mahalin mo ang Diyos, check. Pero higit sa lahat, mahal ka ng Diyos. Lagi nating tatandaan yan. Kaya nga sa mahal na araw, sa panahon ng Kwaresma, ginugunita natin ang di matingkalang pagmamahal ng Panginoon sa atin na nagsabi, greater love has no man than this,
that a man should lay down his life for his friend. Ang tugon sa pagmamahal ay pagmamahal din, pag-aalay ng buhay para sa Diyos at sa kapwa. Mahalin mo ang iyong kapwa dahil sana makita mo ang iyong sarili sa mga magulang mo. Tatanda ka rin. Sana makita mo ang sarili mo sa mga taong naghihirap, sa mga taong may sakit. Yung compassion, yung may puso, yung may awa para sa kapwa. Love your neighbor as you love yourself. At yan, pagmamahal sa sarili, huwag nating pababayaan ang sarili natin. Hindi para sa sarili natin, para sa iba. Kapag ikaw ay malusog, makakapaglingkod ka. Kapag ikaw ay malusog, magiging masaya ang pamilya mo. Matagal ka nilang makakasama. So sana lagaan po natin ang sarili natin, lalo na ngayon lahat ng pag-iingat, alcohol, mga doorknob, mga railings, mga pintuan, mga gamit at iba pa, alcohol. Kapag may sipol ka, kapag may ubo ka, mahalin mo yung kapwa, iwasan mo yung maawa sila. Social distancing. Yun ay pagmamahal sa kapwa. Pagmamahal sa sarili, ingatan mo yung sarili mo, alcohol at iba pa. Paghuhugas ng kamay, tamang pagpapahinga, mga masustansyang pagkain upang may laban ang iyong sarili sa sakit na ito. Sana sa tulong ng Panginoon, magkaroon tayo ng laban sa COVID virus. At sana sa panahon ito, huwag tayong makalimot. Mahalin mo ang iyong kapwa. Huwag mo hayaan na mahawa sila. Baka ikaw ay carrier din. At sa panahon ito, mahal ka ng Diyos. At mahalin natin ang Diyos. Manalig tayo sa Diyos. Manalig tayo sa Kanyang pagmamahal. Sa pangalan ni Jesus, naway maligtas tayong lahat sa corona.